For today, ang i-feature natin, panalo ang content niya kung usapang advokasya. Dahil ang kanyang social media, ginagamit niya to educate ang ating netizens sa iba't ibang mahalagang issue ngayon. Para pag-usapan yan, kasama natin live, Queen Matilda! Good morning! Matilda. Very queenly talaga. Napapa-straight body nga ako eh. Sa mga kapatid natin, sa mga gusto makaalam, si Queen Matilda talaga nag-trending siya sa TikTok, sa iyong pole dancing. Pero kakaibang pole dancing ho ito Hindi yung iniisip niyo yung sa mga lamppost. Ayan, napakita bigla natin. siyang panoorin natin. Literal na mga poste ho sa ating mga Napakaswerte. Uy, grabe na swabe naman, no? Grabe talaga. Sandali, wait. Wala ka bang nilagay na anything doon sa... wala. Ang gaan lang niya, Mi. Paano mo natutunan yun at bakit yan ang isipan mong gawing branding mo? Oo, or gimmick. Nung I went viral po kasi last December 21, 2022. Okay. So dahil Paskuhan, or I mean holiday season, yung friend ko, parang naka-ready yung camera niya. Kasi tas nahagip niya yung katawan ko na bigla akong umikot sa kaliwang yan, sa mismong pole niya. Tapos mahaba pa yung hair ko niyan that time. Tapos akala ko hindi niya i-upload kasi it's just nothing. Pero dahil smooth yung pagkakaikot ko, in-upload niya. Tapos it went viral kinabukasan. Tapos hinanap na siya ng tao. Yun po. So dahil Paskuhan season siya, wala pang advocacy-related contents. So, Katuwaan lang. Katuwaan lang po. Hinanap ng tao. So dahil wala ko, sabi ko, dahil holiday season to, ang mga contents ko lang po nung una, mga greetings ng Happy New Year, Merry Christmas, blah, 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 blah. Tapos, that time kasi po, may competition ng Mobile Legends ng Pilipinas, Miss Universe, so lahat puro mga supporting greetings lang po. Okay. Hanggang sa I decided to lagyan ng advocacy-related yung aking pag-ikot nang hindi ko siya tinatanggal kasi yun yung hinahanap ng tao in the first place. So, attention hook ko po siya. Kasi meron po tayo ngayon tinatawag na yung tawag dito, algorithm ng social media. So, within the span of 3 seconds, kapag hindi po tumambay yung audience mo, especially the younger audience, hindi ka magva-viral shit. Magsaswipe na sila. Magsaswipe up na sila. So, dahil hindi ko siya tinanggal, dahil yun yung hinahanap ng tao, nakatambay na sila agad. So, aabangan pa nila yung sasabihin ko. So, kaya laging nagtitrend yung... Ikaw ba naman? Parang Alam mo, fairy doon. napakagaling. At saka hindi lang yun Ako, suggestion ko talaga, pangalanan na yung poste na yan. Oo nga. Isang poste lang. Isang poste nga na ba? Ma'am, along the way, nakahanap na ako ng ibang poste? Baka magselos yung unang poste naman. That one po, the iconic one. Wow! Siya po ang sumikat. Yeah. The original one. Gabi po ako nag-trending. Kasi po, Anong oras yun? 11 p.m. Walang tao eh. Wala pong tao. Kasi po, Galing yan, talaga. palengke yan sa umaga, ma'am. Ano siya? Yung pole na yon may purpose yon. Estante siya ng gulayan. Merong may-ari niya. May may-ari. Anong sabi nung may-ari? Nakita niya yan. Sa lahat po ng mga naging exposures ko din before sa iba pang mga like media and mga case studies na kinover ako dyan mismo sa tindahan nila. Go naman sila. Ang tanong ko, meron bang mga nagpupunta dyan para ginagawang tourist attraction? Ay, naku, ma'am, meron. Nahiya siya. Ako masabi ko sa'yo, Gusto ko lang ang puntahan eh. Kasi I'm sure gagayahin nila yung Opo, ma'am, gimmick lalo na mo. yung mga bata. So, syempre, medyo yung risky kasi yung stunt, di stage. ba? Tapos, nasa pa siya ng kalsada. So, may Sobrang lambot ba ng kamay mo? Hindi. Tingnan ko nga. Kasi parang ka ng pole, parang ka nagbabaras. Ano ka ba? Nakita mo ba? 6 na ikot yun. Baka sa unang ikot pa lang nasa baba na. Ayun, just to give you a context po, ma'am, doon sa smooth na ikot. Yung pag-spin ko po sa pole ay, that was my childhood hobby. Kaya ano mo na. So, nag-viral nung bigla akong umikot ng gano'n, yung nasa isip ko lang that time, what if kaya ko pa nung bata? Ginawa mo lang randomly. Sabihin natin sa mga kapatid nating na nanonood na yung mga anak po ninyo, pag naglalaro sila, huwag niyong pigilan. Tingnan Kasi nyo. tingnan nyo, ang mga mararating, Luwebe. Ay, ayun yung na. brand. Gusto ko lang, kasi ano naman yung culture, di ba? Na parang high-end brand ito, found meaning sa ginagawa mo para maidala yung mensahe nila. It's really very nice. Ano pa yung mga bagay na gustong-gusto mong sinasabi after mong nagsispin sa poste? Yun po, dahil Paskuhan season siya, pagpasok po ng January, ang ginagawa po kasi namin, bago po ako maging si Matilda,
nasa advocacy, nasa grounds na po ako kasama ng mga NGOs, ng mga progressive groups, ng mga iba't ibang organisasyon na nakikipaglaban para sa karapatang pambata, mga babae, matatanda, ganyan-ganyan. So that time po, meron kaming campaign for campus caravan ng kahalagahan sa pagboto kasi open po that time si COMELEC for registration for barangay and SK election last year. So January siya. So dahil nagka-campus caravan po kami, dahil I decided to dalhin yung ginagawa namin sa campus that time na paalala yung kahalagaan ng pagboto sa mga full-time voters, lalo na ng mga kabataan. Tapos dahil hindi po namin kayang i-cater lahat ng campus sa buong Pilipinas. Social media. Sinocial media ko po. Tapos akala ko hindi siya magugustuhan kasi yun po yung pinakauna kong advocacy-related na content. So sabi ko sa team ko, okay, idadaling ko to sa content ko. Habang papunta kami dun sa Iconic Poll, nagdadraft na ako ng script. Pero, kasi di ba, it can be very polarizing. polarizing. Lalo kapag polarizing. Hindi, kapag matinding issue ang pinag-uusapan, lalo kapag mainit, Yes, di ba? So, pwedeng mag-agree sa'yo yung mga tao, pwedeng mawalan ka ng followers. Hindi ka ba natatakot sa ganon? Anong actually, parang pandemic ata ito. Medyo may ako nun parang, paano ba? Medyo aggressive ako nun sa social media kasi pandemic po, bawal lumabas. Tapos yung sitwasyon pa ng healthcare system natin, kung paano mag-response yung government. So medyo agresibo ako nun. So nakaka-experience pa rin naman po ako ng mga negativities, even threats. Ganyan. So wala na po sa akin ngayon yun. Ang mahalaga po na mainstream natin yung struggles ng mga marginalized and the oppressed sectors of society. Alam mo, bilib na bilib ako, Queen Matilda. Gusto ko lang maintindihan dito sa pagiging masigasig mo pagdating sa mga bagay na nagmamatter para sa karamihan sa atin. Saan ang gagaling yung importansya? Kasi meron yan na nagtitrigger sa isang tao na alam kong pakiramdam nito, ito ay paglalaban ko. Ganun ba sa'yo? Opo, kasi ako po naniniwala naman po ako na we can still fight for the things that do not directly affects us and it's called empathy. Hindi ko po, halimbawa po, pag tinatanong, ano ba yung advocacy mo? No? Siyempre, you care for everything, no? Kahit nakakapagod yung activism at yung ginagawa natin. Pero dahil hindi ko naman po din kailangan maging magsasaka para ipaglaban. Para hindi ipaglaban yung rights ng mga magsasaka, ng mga kapatid nating magsasaka or mga kasama nating indigenous people para sa kanilang mga karapatan sa kanilang mga ancestral domains or lands. So may ganun pong may ganun pong lente akong tinitingnan lagi na we just have to see everyone as a human being who also deserves dignity and equal rights. Alam mo, can I just say, ako bilib na bilib ako because nakita ko rin ang ganda ng puso mo. Yes. Pero gusto ko malaman, saan nanggagaling yung lalim nga? Katulad nung tinatanong kanina ni Dims Queen Matilda. Saan nanggagaling yung ganong kalalim na empathy mo? Kasi given naman, minsan talagang meron tayong mararamdaman para sa ibang tao. Pero Yung ikaw, drive mo. saan yung hugot nun? Siguro mas personal kasi talagang yung community din po namin, tsaka mahirap din po kasi yung community namin sa Caloocan. Hindi lang din naman po kami hindi naman po ako galing sa struggle din po kami, no, especially sa yung pamilya namin, yung community namin. So marami pong mga isyung kinahaharap din na nai-experience din po ko po ever since yung pagkabata until now na so interconnected po kasi talaga yung issues ng bawat isa. Gusto ko lang markahan na ang nababasa ko sa kanya kasi si Maui was able to share na ang ganda ng puso mo. Pero ako gusto kong bigyang liwanag yung pagbibigay mo ng importansya sa informasyon at edukasyon. Kasi alam mo ba, syempre ako kasi galing akong public school. When you think about it, ang sabi nila kapag daw nagsa-struggle ang pamilya ng isang bata, nahihirapan silang mangarap. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Ibigay sa isang bata ang pangarap, hope, and faith for the future if there's nothing to anchor on. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo, naging sandata mo ang edukasyon. Mahilig ka bang mag-aral? Ay, opo. Kasi alam na alam mo, sobrang talino niya. Talino. So, ano na lang mga mensahe mo siguro sa mga bata at mga pamilyang nanonood? Kasi napansin ko, you value learning through play, you empowered yourself through education. Anything more na mensahe mo para sa kanila? Para lahat ng mga bata ngayon na may mga pinagdadaanan, hindi man nila pagdaanan yung sa iba, pero will develop empathy like you.
Saka lalo na kasi, dagtungan ko, maraming bata ang gusto maging content creator, kagaya mo. Apo. Message for them. Ako po, naniniwala ako na at this very age of digital world, no, yung ating pong digital footprint is irrevocable. So kapag nag-share po tayo ng disinformation online, tapos we found out or we realized lately na ay mali ito, pag dinilit po natin siya, madidelete natin yung post. Pero yung impression and yung naibigay na nating, na-feed na natin sa ibang tao, first million or thousands na yung nakabasa or nakapanood ng disinformation na ibinigay natin, ay hindi na natin yun mababawi. So I always tell, especially the younger audience, use social media to filter, authenticate, and scrutinize this information. Kung gaano tayo katagal mag-surf or mag-scroll, manood. Ganun din sana natin, mag-translate din sana siya into courage na mag-research, magbasa. Kasi it can be your lifesaver po. Kasi maraming talagang, yung disinformation ay talagang prevalent. Talagang deeply rooted po talaga siya by, propaganda, money, and political interests. Galing. My gosh! Galing. Pwede ng presidente. Panalo! May bala ka bang tumakbo? Kailangan niya ng poll. Kailangan niya ng poll talaga. Sana mag-BK ni EJ Obiena. Crush ko po yun! Alam na natin. Alam na natin. Pero EJ, okay lang yan. Maka-encourage. thank you, Queen Matilda. Sobrang na-enjoy Thank natin. you. Salamat sa boses mo. At sa pag-ikot mo sa pool. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.